Hey guys, grabe ang performance ng smartphone na to ngayon para sa may 13.5 na magiging presyo niya sa may Shopee. At camera guys, nasubok na natin. Out of nowhere, buti nagkaroon ng murang version ng napakamahal na Tecno Camon 30 Pro 5G. Dahil mukhang di naging mabenta ang smartphone na to. Dahil meron siyang 20k na SRP sa may 12.512 na version niya. At ngayon nakuha ko lang ng 13.7 ng smartphone to nitong nakaraang sale. Maybe nagtataka kayo kung bakit biglang bagsak yung presyo ng smartphone na yan. At baka meron tinipid sa specs niya. At isa lang guys yung nabago sa specs niya, yung storage lang. From 512 nga na storage, naging 256 na lang yung storage ng smartphone na to. At para sa akin okay na yan. Dahil 5,000 guys yung naging difference sa mga presyo nila, pero storage lang yung nabago sa kanya. At I think ngayon na ang tamang panahon para bumili ng smartphone na to. Dahil same processor yan ng Infinix GT20 Pro, same SRP rin sila, nitong Tecno Camon 30 Pro 5G. Pero syempre sa may gaming nakapokus ang Infinix GT20 Pro at sa camera naman itong Tecno Camon 30 Pro 5G. By the way guys, design edition nga pala itong Tecno Camon 30 Pro 5G natin ngayon at iba yung kulay ng box niya sa mga typical na Camon 30 series ngayon. Like itong Tecno Camon 30 5G, saka itong Tecno Camon 30 4G, saka itong Tecno Camon 30 Premier. Yan guys yung mga color ng kulay na box ng normal na Tecno Camon 30 series. At naiba itong Tecno Camon 30 Pro 5G natin ngayon na design edition. Yan, boxing muna natin siya at tingnan natin yung laman sa may box nito. Yung kulay ng box niya pala nito guys is para siyang light green. At pag open natin syempre ng box, nandito yung ating smartphone. Sa ilalim ng box is nandito yung kanyang, meron siyang box na maliit dito. Nandito yung ating case na kasama at kakolor siya guys ng box natin. Medyo maganda yung case na kasama niya dito at kakulay siya ng box nga. Syempre meron yung tempered glass na kasama at yung kanyang warranty card. Tsaka yung pamunas ng kanyang screen natin pag ilalagay natin yung tempered. Tapos meron pa tayong 70 watts na charger. Take note lang din guys, finally, itong Tecno Camon 30 Pro 5G natin is naka-bypass mode ang smartphone na yan. Same ng Infinix GT20 Pro. Dito pa sa loob ng box is nandito yung kanyang cable na kasama na color white. Wala po siyang earphone na kasama dito. At yung kanyang SIM card ejector pin. Tingnan lang natin saglit kung ano ba yung SIM card slot nito. Kung meron ba siyang SD card slot. Yan guys. Nakadalawang nano SIM lang siya. Hindi po siya expandable na storage. Ito guys yung likod ng mismong smartphone natin. Kung mapapansin natin guys, napaka-premium niya. At parang kung di ko nagkakamali, is parang aluminum itong gilid niya. Itong frame po niya guys. At itong likod niya, is parang siyang merong color gradient dito sa may likod niya. Flat lang po siya guys. At napaka-premium ng ganitong klase ng color guys. Hindi lang ako sure sa ibang color ng smartphone na to. Pero para sa akin ito na yung pinili ko. Kaya ito yung pinaka-special edition natin. Flat lang po yung likod niya. At napaka-premium ng smartphone na to para sa akin. Perfect na perfect itong ganitong klase ng design niya. At napaka-boxy ng design niya. At meron po siyang camera bump dito. Pero okay lang naman yan dahil meron tayong case na kasama. Yan. Maganda rin yung case niya guys. Dahil meron siyang kulay. At hard plastic case po yung kasama niya rito. At medyo open lang po yung kanyang ilalim. Sa camera, naka-triple camera yan na merong 50 megapixel na main camera. At isang 50 megapixel ultra wide. At isang 2 megapixel depth sensor. Kaya technically naka-dual camera lang yan. Katulad ng camera ni iPhone, mas nakapokus si Tecno sa mas accurate na color. Dito sa mga picture natin. Kung ano yung nakikita ng mismong mata natin, iyan mismo yung kulay niya sa may picture. Kaya sure magagandahan kayo dito sa may camera niya. Dahil camera phone talaga itong si Tecno Camon 30 Pro 5G. Sadya nagkaroon lang siya ng malakas sa processor. Sa video quality naman is meron siyang 4K 60fps na video dyan. Pero hindi siya stable sa may ganyang quality. Mas okay dito kung maglalagay tayo ng gimbal para mas maging stable. Pero kung wala naman tayong gimbal, mas okay na ilagay na lang natin sa may 4K 30fps na video para mas maging stable yung video natin. Kaya overall napakaganda ng camera nitong si Tecno Camon 30 Pro 5G. Even sa mga madidilim, still usable pa rin yung mga picture natin dito. Sa display, naka 6.78 inches siya na merong AMOLED 144Hz na refresh rate sa may display with 1080p resolution. Super magaganda na talaga mga display ng mga smartphone ngayon. Salamat kila Tecno sa kila Infinix. Tapos kumukonti na rin yung mga bloatware ng mga smartphone nila. Dahil pwede mong i-disable, saka i-uninstall ang karamihan sa mga application dito.
Yan na lang guys yung mga natira sa mga application ng Tecno Camon 30 Pro 5G dito. At naka-in-display fingerprint pa yan. Quick comparison din pala sa may Tecno Camon 30 series. Ito yung pinakamabagal sa kanila. Ito yung pinakamababa. Ito si Tecno Camon 30 4G. Na merong, actually nabili ko lang ng 7,000 yung smartphone na to. Nung nag-sale siya sa may TikTok. At naka G99 lang yung kanyang processor. Ito naman guys ang Tecno Camon 30 5G na merong Dimensity 7020 na processor. Medyo hindi sila nagkakalayo dyan. Halos yung 5G lang yung pinagkaiba nila sa kayang 4G. At even sa design guys, kita naman natin na wala silang malaking pinagkaiba dyan. Ito naman yung Tecno Camon 30 Pro 5G. Hindi sila halos pa rin nagkakaiba dito. Dahil pare-pares po sila ng flat na mga likod dito. Pero syempre, pinili ko yung pinakamagandang version ng Tecno Camon 30 Pro 5G. Kaya para sa akin, sa tatlong design na yan, ito ang pinakamaganda. Dahil lang sa color na yan. Pero yung mga natural na color ng Tecno Camon 30 Pro 5G, parang halos pares lang po ng dalawa na yan. At ito naman guys yung Tecno Camon 30 Premier na mayroong napakamahal nga na SRP at syempre sa may build quality pa lang napakalaki na ng mga difference sila dito. Di meron na tong texture tapos medyo naka-curve itong gilid niya at napakalaki guys ng kanyang camera bump dito dahil napakaganda ng camera ng smartphone na to. Gagawan ko guys ng comparison yung apat na smartphone na yan ng in-depth para makapili tayo kung ano bang pinaka the best sa atin dito sa apat na smartphone na yan. Kaya make sure na nakasubscribe kayo. Dimensity 82 Ultimate nga guys yung processor na yan, same ng Infinix GT20 Pro. At asahan na natin na lahat ng gusto nating laruin na games dito na madadownload natin sa Play Store, kayang-kaya na ng smartphone na yan. Pro Mobile Legends na meron parehong ultra graphics dito at meron din yung performance mode na meron 120 FPS na gameplay dyan sa may Mobile Legends. At meron na rin siyang bypass mode sa medyo matataas na games. Syempre kaya din na ng smartphone na yan. Ang kaso lang guys, kung maglalaro tayo na medyo matagal, makakaramdam na tayo agad ng pag-init dito. Dahil ayon dito guys sa may benchmark test natin, para sa may 20 minutes lang na testing, isinabot siya ng 45 degrees Celsius, yung temperature niya. From 28 degrees Celsius, medyo mainit yan, para sa may 20 minutes lang na testing. At from 30% na battery, is naging 19% na lang siya, sa testing na 20 minutes na ginawa natin. Kaya medyo hinay-hinay pa rin sa matagal na paglalaro. Dahil mabilis nga siya mag-init ang smartphone na yan. Pero at least guys, malakas naman yan. Compare sa ibang smartphone. Malakas din mag-init, pero mahina naman. Kaya para sa may 13.7 na pagkakakuha ko dito, I think isa itong si Tecno Camon 30 Pro 5G. Sa pinaka almost perfect na smartphone na mabibili natin ngayon. Na mayroong magandang performance, magandang display. Syempre magandang camera din lalo. At napakaganda design para sa akin. Kaya make sure to subscribe para sa mga gadget tech tips, reviews, and comparison. Thanks for watching!